Thank you, Brother Johnson, for leading us to a powerful prayer. Isa pong pinagpalang umaga sa lahat po ng mga anak ng Diyos. Lahat ng mga anak ng Diyos magsabing, Praise the Lord. Amen. Tayo po'y pinagpala kahit anong mangyari po sa kapaligiran po natin, anumang sitwasyon ho natin. Pinagpala ho tayo, hindi dahil sa mga bagay-bagay na meron tayo, anumang nangyayari ho sa buhay po natin. Pinagpala tayo dahil na kay Kristo ho tayo. Na anumang mangyari po sa mundong ito at anumang oras siya dumating, nakahanda ho tayo dahil sa biyaya po ng Panginoon. Amen? Sino po nakahanda na dumating po ang Lord? Amen. Praise the Lord. Bisa na kayo, yeni na? Praise God. Anyway, nasa pag-aaral po tayo ng Destined to be like Christ. Tayo po ay nakatalaga, according to the Bible, na maging katulad ni Kristo. No? Hindi po ito predestination na katulad po ng mga Calvinist na sinasabi po nila yung predestination daw ho, kung ikaw ay ligtas, kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Kung ikaw ay hindi ligtas, kahit anong gawin mo, hindi ka ligtas. No, that does not make sense. Binigyan tayong free will ng Panginoon at wala kang makikita ganun talaga sa Bible. No, kaya nga ho, inihintay, sa Peter po, inihintay tayo, bakit hindi pa dumarating ang Panginoon hanggang ngayon, inihintay na mag-repent ang marami para marami pa akong maligtas. Well, anyway, tayo po, we are to, nakatalaga na maging katulad, kamukha po natin si Kristo. This is the ultimate goal of God sa ating mga buhay because when God created man, si Adam and Eve, they were created after the image and likeness of God. So katulad na po nila si Jesus. Kaya lang po, nung pong sila ay nagkasala, nawala po yung glory and righteousness which ito po ang na-restore po sa atin nung namatay sa krus sa ating Panginoon at tinanggap po natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, na-restore po yung glory and righteousness po ng Lord na nasa atin po ngayon. But of course, sa ating pong spirito po yun, perfect na. Pero sa ating pong physical, binabago pa rin ho tayo from one degree of glory to another degree. So from glory to glory, we are being changed. Ibig sabihin po nito, kung last year matino ka, mas matino ka dapat ngayon. Kung mas salbahe ka ngayon, something is definitely wrong. Amen. Tayo po'y pabuti ng pabuti, no? At patino ng patino, pabanal ng pabanal. Amen po ba? In the last days, ang sabi po ng Book of Revelation, ang lahat ng masasama ay magpapakasama pa. Ngunit ang pinabanal ng Diyos magpapatuloy na magiging banal. Lahat ng pinabanal ng Diyos magsabing Amen. So last week na pag-usapan po natin, be like Christ in His love. Kung paano pong minahal tayo ni Kristo, magmahalan po tayo katulad po niya. It's ang pagmamahal po niya, alam po natin, unconditional po yan. And generous at saka po willing po. Very, very much willing po siyang namatay na ipinamalas po niya ang kanyang pag-ibig po sa atin. Kaya po sa atin pong lahat, ito po ang actually po, sabi po ni Paul, to summarize the law, there is only one word, and that is love. Kaya nga, love the Lord your God with all your heart, and love your neighbor as yourself. No, we do not love the Lord our God with all our heart, soul, might, and strength to be saved. No, but we love the Lord, we love God, and we love our neighbor as ourselves, dahil ligtas na tayo, dahil mga anak tayo ng Diyos. Yun ang nature, yun ang natural na ugali ng anak ng Diyos. Mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. Hindi para maligtas, kundi kasi po ligtas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Amen. Huwag po kayong mag-alala kung bigla na lang kung dumating ang Lord. Yung iba po kasi hindi pa rin yung gusto nila perfect po sila. Alam niyo po, pag dumating ang Lord, wala pong perfect sa atin. Because we are only saved by the grace of God. Magkakasala pa rin tayo, magkakamali pa rin, pero pabawas ng pabawas yan. Nawawala ng nawawala. I do believe meron pa rin po sa atin na naninigarilyo pa kayo. Yung iba, umiinom pa.
Pero dapat makita mo ang sarili mo na sa mga sa mga susunod na araw, nawawala po yan. Hindi yung nadadagdagan pa siya, nadadagdagan. Lumalala ka pa nun. Ang ibig ko po sabihin ho dito, for as long na meron kang desire to be like Christ, excuse me, for as long na meron kang desire to be holy, kahit nagkakamali ka, alam mong na kay Kristo ka. Alam mong you are abiding in Christ and His Word is abiding in you. Naintindihan po ba natin yon? Kaya nga po, ang kausap ko po dito na yung mga talagang ligtas ay hindi po yung kung Kristiyano ka na, hindi ka na nag-e-enjoy, sinasadya mo, pinaplano mo pa magkasala. Nagkakasala tayo, yes. Pero alam niyo po yung nagkasala ka, tapos pag nagkasala ka, right after that, ang sama ng pakiramdam mo, gusto mo nang lumapit sa Lord, Lord, patawarin mo po ako, linisin mo po ako. Hindi para maligtas na naman uli, kundi para malinis kang, sabi ng 1 John 1:9. If we confess our sins, He is what? Faithful and just forgive us our sins. Pero nakakalimutan natin ang kasunod na, and to cleanse us, to purify us from all unrighteousness and all impurities. Amen. Why? Kasi po gusto ng Lord, pagdating na niya tayo, malinis ho tayo. Nalilinis lang ho tayo dahil sa banal na dugo ng Panginoon. Every time na nagkakamali tayo, lumalapit po tayo sa Kanya. Amen. At hindi po magbabago ang pag-ibig ng Diyos. Wala ka nang pwedeng gawin, kapatid, para mabawasan o madagdagan ang pag-ibig ng Diyos. Ano man ang gawin mo, ang Diyos ay pag-ibig. Mahal ka pa rin niya. In fact, mahal po niya yung mga napunta ng impyerno. Pero hindi lahat ng mahal ng Diyos pupunta ho ng langit. Yun lamang pong tumanggap kay Kristo. Those who believe in Christ. And to believe is to what? Obey. Amen? Kung talagang nananampalataya ka, natural lang masusunod ka. At habang sumusunod ka, maniwala ka, magkakamali ka pa rin. Pero it doesn't mean nawala na ang salvation mo. Dahil na kay Kristo ka pa rin. Hindi mo pinipili, sinasadya na magkasala. Amen? Anyway, so much for that. First, ano po pala yung Sunday, last week po yung ay hindi ho. Pangalawa po pala ito, no? Sorry. So ngayon ho pala, tama ba? Second Sunday pa lang ngayon. Matutod ko pa na. Anyway, ngayon po ang second Sunday, ang pag-aaralan po natin, be like Christ in humility. Now, humility in the Bible, na-discuss na po natin ito sa mga nagdaang taon. Humility, hindi po, ang pagpapakumbaba, hindi po ito yung tahimik ka, mukha ka lang, talagang parang ang tahimik mo, very tame ka, mukha kang saint. Alam niyo po yung mukha ng Saint Bernard? No, kagatin kita dyan, kamusta ka? Hindi po ganun ang pag malakas ang boses mo, katulad ng Kapampangan. Alam niyo ba Kapampangan? Tinawag ho tayong mga mayayabang kasi maingay tayo. Sumakay ka ng jeep, no? Kahit hindi po yan sa Pampanga, sumakay ka ng jeep kung Baguio pa yan. Hoy, nandiyan, at suka palagyan na. Yung wala kang pakialam, di ho ba? Yung mga Kapampangan, wala kang pakialam, maingay po yan eh. Mayabang na ho ba yun? Pero alam niyo ho ba, natuklasan ko na merong maingay po sa atin, na minsan na nag-commute po ako, nakasabay ko, mga Koreano. Sabi ko, ikaw na Kapampangan, nakatulala ka lang gaya. Sabi ko, shocking. Akala ko pinakamaingay na kami. Meron pa palang mas maingay mga Koreano. But does it mean na mayayabang po sila? No, hindi po yun Because humility begins with the heart. It begins with the heart. Kung minsan kung sino yung tahimik, sila yung merong kulo sa loob. Sila yung mga judgmental, sila po yung nag-iisip ng, ako mas mabuti akong tao. Ako okay, ako tahimik lang kasi ako wala akong inagarabyado. Just like David po, in the Bible, ito po yung standard ng Lord. Si David po, I think he was 15 years old nung hirapin niya po si Goliath. Batang-bata. 5 feet lang po ang height niya. Nung sabi ng tatay niya, David, maghatid ka ng mga puto at saka boboto sa
sa mga kuya mo na nasa gera. Araw-araw si Goliath, ano po yan, rine-recite po niya yung kanya pong pagbubuli sa ano. Nadatnan po ni David. Na sabi niya, wala pa bang mga takot ba kayo? Wala pa bang haharap sa akin? Huwag na tayong magpatayan, isa na lang. Ako, tsaka yung papadala nyo dito. Pag natalo nyo kami, alipin nyo kami. Pag natalo namin kayo, alipin namin kayo. At sa amin ang Judah. So, sabi po ni David, no, mga sundalo po ang nakapaligid doon. Sabi niya, bakit pinababayaan yung magsalita ng ganyan yan sa mga sundalo ng Diyos? Sabi po, tapos nagtanong-tanong po siya, no, di ho ba, kung ano mo, ang yabang-yabang niya. Kaya nga po, yung panganay na kapatid na si Eliab, sabi niya, ikaw, no, kaya ka rito para manood ng gera, alam ko, puno ka ng kayabangan. Galit po si Eliab, hindi po dahil sa sinabi ni David, actually po si David, at this time, na-anoint na to be the next king. Hindi si Eliab. Si Eliab po, nung nakita po ni Samuel, akala niya, ito na Lord siguro, matipuno, matangkad, magandang lalaki. Hanggang po sa pampito, ganun po siya. Sabi, magagandang lalaki po, pero walang pinili ang Diyos. Sabi po, wala ka na ba anak? Ay, nasa pasula, para sinasabi po ng tatay niya, na walang value yon. Pero sabi niya, hindi tayo kakain, hindi tayo uupo, hanggat di siya dumarating. Nung dumating po siya, sabi ng Lord, yan ang pinili ko. Ang sabi ng Lord kay Samuel, man looks at the heart. Man looks at the outside appearance, but God looks at the heart. Nung si David po ay dinala kay King Saul, sabi niya, Hari, wag po kayong mag-alala, kaya ko pong patayin yan. Siguro sabi ni Saul, pambira, hining kutong lupa ngayon, ano ba yan? Wala na bang alam niyo po kanya, namamastol po ako ng aking tupa ng aking ama. Kapag yung isang tupa, kinuha ng leon, hinahabol ko po yan at kukunin ko po siya sa kanyang ulo, sa kanyang buhok, kukunin ko po sa bibig niya ang aking tupa at pinapatay ko ang leon. Ganon din sa mga oso. Alam ko, ang mahal na hari, na ang supot na yan, tinawag po talaga supot ni David, that uncircumcised Philistine, ang sabi niya, ibibigay yan ng aking Diyos. Kung liligtas ako ng aking Diyos sa mga leon at oso, ililigtas din niya ako sa supot na yan. Ang sabi po, ang laking supot na hindi ba? Now, pinayagan siya ng mahal na hari nung umarap si David. Mayabang, parang mayabang na naman po yung salita niya. Nung nakita nakita po ng higante si David, ano ako, aso, bakit pa, ano ako, ang sabi po niya, bakit ang paslit lang dinala nyo para ba akong aso na papaluin lang niya ako? Anong sagot ni David? Ngayong araw na ito, pupugutan ko ang ulo mo. Hindi man natakot si David. Kung tayo'y nandoon, sasabihin din natin ang mga sinasabi nila, ang yabang-yabang yan. Di ba kapatid mo yan, Eliab? Bahala siya, mamatay na siya, umarap siya dyan, bahala siya. Kanya. At lahat po noon, nakahanda na para tumakbo. Alam nila, matatalo sila. Tumatawa po ang mga Philistine po sa pagyayabang ni David na at lahat ng mga kasama mo yan, kasi nagtawanan po, lahat ng mga kasama mo yan, ipapakain ko sa ibon, ang sabi po niya. No, ikaw, inaharap mo ko sa iyong mga espada at mga sandata, but lalabanan kita sa pangalan ng Diyos ng Israel, ang sabi po niya. Alam po natin ang kwento. Ito pong point ko, sa pananalita ni David, sa batang-bata, ang taas ng boses niya, kala mo kayang-kaya niya talaga, pero kaya niya dahil sa Diyos, no, hindi po siya tinawag ng Diyos na mayabang, tinawag po siya ng Diyos na a man after God's own heart. In short, in the Bible, ang ibig sabihin po ng humility, hindi yung tahimik ka, hindi yung wala kang ginagawa, basta tahimik ka lang. No, ang tunay na mapagpakumbaba ay yung sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Yun po ang magpakumbaba. Sinusunod mo ang salita ng Diyos. Amen. Hindi po yung tahimik lang. Kaya pwede mong sabihin na kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, ikaw ay mapagpakumbaba. Amen. Sino ang sumusunod sa Diyos? Amen. Sino po ang humble? Amen.
Regalo alakanin niya pa. Ano? Para nakakilabot kasi po, ang alam po nating humble, dapat di mo sasabihin na humble. Once na sinabi mong humble ka, parang hindi ka na humble. No? Hindi po. Alam niyo po, the meekest man on earth, ang pinaka mababang loob sa buong mundo, nakasulat sa Bible, si Moses. Nasa Pentateuch po yan. Sinulat po niya yan sa, I think, Deuteronomy, na siya po ang sumulat nun. Isipin niyo po, ikaw ang nagsusulat. Si Moses, ako ang pinakamababang loob. Pero galing ba sa kanya? Hindi po. Sinabi ng Diyos, sinulat niya. Bakit si Moses ang pinakamababang loob? Kasi po, kasi sabi ko halos, na pinagawa ng Diyos, ginawa ni Moses. Except yung pinakahuli, na pinalo po niya yung bato. Na hindi na lang niya kinausap para lumabas po yung alkaline water. Kaya nga po, anyway, I hope naintindihan po natin to. Ngayon po, mas makikita po natin kung paano pong si Kristo ay nagpakumbaba o paano pong sumunod sa Ama na dapat maging ganun din ho tayo. Amen po ba? Sa Philippians 2:3-4, sabi ho dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning, wonderful day that you have given us, Lord. Thank you, Lord, sa magandang tulog, sa pahinga. Thank you for restoring our health. Salamat po, malakas po kami at wala po kami sa banig ng karamdaman, wala po kami sa mga nityo, wala po kami sa mga bilangguan. Kami po'y malayang-malaya at buhay na buhay para ikaw ay paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ganun pa man, Panginoon, nandito po ang bawat isa sa amin. Of course, Lord, upang makatanggap po ng biyaya at pagpapala po sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, nabuksan niyo po ang aming pandinig, open the eyes of our understanding, Holy Spirit, that we may receive your full message and the full blessings from your word. And as I declare your word, Father God, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people today, especially po sa mga first-timers. Salamat po, Panginoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi po ni Paul, huwag kayong gumawa, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Lalo na kapag ikaw ay leader or sa bahay man, sa trabaho, sa church or whatever, kung minsan kung ikaw ay nag-i-schedule ng, halimbawa po, kung 24 hours ang schedule mo, ikaw ang supervisor, nag-i-schedule, dapat po, kadalasan ilalagay mo yung sarili mo dun sa convenient, your most convenient schedule para sa'yo. Pero dapat umiikot. Di ba? Kaya nga po, do nothing out of selfish ambition. Pag nag-uusap tayong mga magbabarkada or okay lang tayo lalabas, ganitong araw, ganyang araw, kasi nagsasabi ang bawat isa dun sa convenience po nila. Pero yung talagang inuunawa at nagpapakumbaba sa kapwa po nila, sasabihin nila kung available naman sila, sige kung ano yung pwede nyo. Mag-a-adjust na lang ako. Ito po yung sinasabi po ni Paul dito, rather in humility, value others above yourselves. Bigyan mo ng pahalaga. Ibig sabihin po, pangalawa ka lang. Value others above yourselves. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Mabigat po ito. This is how to be like Christ. Just like Jesus, mas pinahalagaan niya ho tayo. Kaya nga po siya nagkatawang tao. Kesa dun sa kanyang comfort sa langit, bumaba po siya dito para po tayo ay iligtas. Sabi po dito, imitating Christ in humility involves shifting your focus from self-importance to selfless service and radical obedience to God. Kaya nga po, ito na, sabi ho dyan, yung pong yung imitating
humbleness of Christ, pinapalitan po natin ang focus po natin, yung self-importance. Hindi mo na nilalagay po yung mas importante ako, kundi mas importante ang kapwa ko na unahin ko muna. Amen. Did you know na nandun talaga ang joy na kung unahin mo si Jesus, pagkatapos ang kapwa mo, at huli ka na, that is joy. Jesus, others, and then you. That, you can find true joy kapag ginawa mo po yun, kung sino ang ipaprioritize mo. So ito po ang pagiging katulad ni Kristo. Gusto niya pa hubang mapunta ng langit? Siyempre ho, no? So, hindi po natin magagawa ito kung wala ang Holy Spirit. Pero according to Ezekiel 36:26-27, binago na niya ang kay ating puso at inilagay niya sa atin ang Holy Spirit para po masunod po natin ang Diyos. You know? Kaya, at hindi po yan automatic. We need to yield to the Holy Spirit. Anyway, ayoko pong mapalayo. Mag-start na po tayo. To imitate Christ in humility, number one, you must prioritize others over yourself. To imitate Christ in humility, you must prioritize others over yourself. Katulad po ng kanina na sinabi ko po sa inyo. Katulad ko po sinabi ko sa inyo na si Jesus po, sa langit po, napakaganda na po ng sitwasyon niya ho doon. Bababa po siya sa lupa na napakarumi. Nung ipinanganak po siya, saan po siya nilagay? Hindi po sa malambot na sa sabsaban. Isa pong bato yon na linagyan ng hukay para doon po ilagay yung pagkain ng mga baka or kambing or tupa para doon sila sumabsab. Kaya sabsaban po. And then naging tao po si Kristo, naamoy na po niya ang iba't ibang amoy at baho ng mundo at baho ng tao. Ito pa ho yung uncomfortable po, no? Uncomfortable po sa kanya. Sa langit po, hindi ka nagpupupuho doon. Kamusta kaya ho ang CR po dito nung panahon po ni Kristo? Kapag ho kaya naglalakbay ho sila para mag-ministry, papunta ho ng Judah, papunta ng Northern Israel, no, milya-milya po, no, kilometro po ang layo po. Siyempre, ang mga tao diyan, Lord, kanya, pwedeng uminto muna tayo? Yan na naman yung pataklayan, nakating metro. Yan na naman. Kaya nyo imagine po yung, yung dumi ho dito, lumakad po si Kristo. Mas marami po noon. Noong po panahon po namin, nakita ko marami naman po akong kaedad ho dito. 51 na po ako turning 52. Noon po sa baryo. Kahit po siguro ngayon, kahit pumunta ka doon sa mga lalayong mga baryo or malalayong probinsya na hindi gaanong develop pa, kapag palagay nyo, pag dumunta ka sa ganyan, ano yung mga bagay na hindi ka magiging komportable unang-una? Sabi nga po kagabi, yung daw madilim, tubig, tama po. Pero number one, para po sa akin, CR. Naalala ko po nung sa baryo po namin, sa San Luis, pero merong isang barangay po na pinuntahan po namin, dun sa lola po namin. Pag nasi-CR ka, magtatanong ko lang sa CR, alam mo, yung pong paakyat siya, tapos tatanong mo, puno ka niya, ayan. Yung pong kawayan po siya, mayroong butas na gano'n, mahuhulog po siya dun sa papunta ng ilog. Alam niyo po yan, pag umano ka na, nagpupo ka, boom! Kaya po, halimbawa, pagsabi ng misis ko, sa mga ganitong buwan, punta tayo ng kung saan po yan, Boracay, Siargao, Bohol, ano ho yan. Ang unang tinatanong ko, kamusta yung hotel? Kung yung hotel, hindi ka mapapahinga, hindi ka tunay na nagbakasyon. Ang tanong po namin, pati mga bata, Mami, mayroon bang bidet? Di ho ba? Mga bata po ngayon, hindi na marunong magtabo. Sino po yung katulad ko nadatnan nyo pa yung tabo? Hinahawakan nyo pa yung Minsan titignan mo yung kamay mo, mayroong sumama.
Sorry po sa mga kumakain dyan. No? Erase. Now, my point here is, hindi po komportable sa mundong ito. Kung gusto niya na sa mundong ito, ayoko po. Gusto kong mapunta ng langit na kung saan hindi ka na nagtututbrush, hindi ka na maliligo, o maliligo ka man sa hindi dahil mabaho ka, kahit kakain ka, hindi ka na magpupupo. O nakorek ko, bisa. Dito, dahil meron kang bagong bahay, si Kristo po pinili niyang makisalamuha po sa atin. Because priority niya na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. And if we want, we should be like Christ. Dapat po inuuna natin ang kapakanan ng iba. Alam niyo po yung sa kainan po, kahit na lang po sa bahay, kung meron pong naka-slice na pakwan dyan, no? Kahit saan kainan po, sarap ng pakwan ngayon, no? Yung pulang-pula. Makita mo, pag in-slice po kung minsan yung mahaba po siya, anong titignan mo? Yung maputla o yung nakagitna na pulang-pula? Ano yung kukunin mo? Siyempre yung pulang-pula. Hindi mo unawain yung ano po. Noong panahon po namin na magkakapatid, hati-hati po sa ulam. Kapag gusto mo pang mandaya, tinatakpan mo pa ng kanin yan eh. Maya ako, wala ako pa kanya. Ay, tikpan niya mo. Ano. 4 kami po magkakapatid. Dahil mga lumaki sa hirap, ang lansones po, dinidivide po namin yan. 1 for you, 1 for you, 1 for you, 1 for you. 1 for you pin, kadaguling kinwa mo. Ay, mga ganun, no? Nagkakwentahan po. Nagkakwentahan po sa Iba po ang panahon. Pero alam niyo ho, dito po sa lupa, hindi talaga tayo masasatisfy ho dito. Only in the presence of Jesus. At pwede ho tayong masatisfied. Kaya nga po, sa atin po, natural na makasarili ang tao. Pero dapat kung born again ka, nababago ka na. Binibigyan mo ng pahalaga yung kapwa mo. Amen. Anong parable yun na pag-aralan po natin last week? Parable of the Good Samaritan. Mas binigyan ng halaga. Babalik pa siya para magtrabaho muna siya, babalik siya para bayaran pa. All the way ang pagtulong niya doon sa kapwa niya na tinulungan, na yung kapwa yon Hudyo, tinuturing ang mga Samaritano na mga kaaway, tinuturing silang mga aso. And yet, tinulungan po niya. No, pinrioritize po niya. Dapat maging ganun ho tayo. John 15:12-13, sabi po ng Panginoon, my command is this, love each other as I have loved you. Magmahalan kayo kung papaano sa Kristiyano po ito. Sa hindi Kristiyano, love your neighbor as yourself. Ang kausap po ng Lord dito sa mga kapwa Kristiyano, mas mataas po siya. Hindi lang yung love your neighbor as yourself sa kapwa Kristiyano. Sa kapwa Kristiyano, ang kausap po ng Lord dito, yung disciples niya, love each other as I have loved you. Anong ibig sabihin niya? Sabi po niya sa verse 13, greater love has no one than this. Wala nang higit pa sa pag-ibig na ito to lay down one's life for one's friends. Yung handa kang ipagkaloob ang buhay mo sa mga kaibigan mo. Ito daw pong pinakamatindi. May mga sundalo po, may mga hero po sa mga American soldiers. Yung isa po, hinagisan po sila ng granada, dahil mga niya po ito, subordinates, dahil siya po yung leader, ginawa po niya, lumundag siya sa granada, yinakap po niya para sa kanya lang po sumabog ang granada. Yun po ang ang sabi ng Lord na greater love has no one than this. Yung ipagkaloob mo ang iyong buhay. Kaya mo bang ipagkaloob ang iyong buhay sa kapwa mo? Kapwa Kristiyano? Kakayanin natin po kay Kristo. Pero actually po yan, sa John, na-discuss po natin to sa mga last meeting po natin. Sa 1 John 3:16, this is love, ang sabi po doon. Yung love po dito is Jesus Christ gave or laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Lagay mo na yung verse 17, kapatid. Ito ibig sabihin ng to lay down our lives. Yung verse 17, ang sabi po, kung meron kang material possession at nakita mo yung kapatiran, kapwa Kristiyano, na merong kailangan, pero wala kang awa, meron ka namang pera, pero hindi mo siya tinulungan, hindi mo talaga linay down ang buhay mo
papaanong nandoon ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Ang sabi po, yung pong laying down our lives, yung pong pagtulong sa ating kapwa, lalo na sa ating kapwa Kristiyano. Amen po ba? Sa Romans 15, 1-3, sabi po dito, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please others. Tayo na malalakas sa pananampalataya, we need to consider yung mga mahina sa pananampalataya. No, sabi po diyan sa verse, each of you should please our neighbors for their good, to build them up. Hindi po yung matisod sila. Yung, kailangan mo naman faith, baka yan, may mga ganyan po eh. Kailangan mo naman faith, no, ka rin yung faith mo, no, para ho tayong kinokondemn na po natin ng ating kapwa. Excuse po. Alam niyo po, ang context po talaga dito nasa chapter 14. This is chapter 15. Sa chapter 14, dinidiscuss ni Paul yung mga holiday at saka po yung na pagkain. No? Pwede natin yung kagabi, Romans 14, 5, 7. Ilang parte lang po ang didiscuss ko sa inyo. Na dito po makikita nyo dito, kasi sa didiscuss po, nagko-condemn ang bawat isa. Ba't di ka nag-attend ng Sabat? Ganun po. Ba't hindi Sabado ang pananambahan mo? Ito po yung verse na nagsasabi pong wala nang Sabado, wala nang kung anong ano, pantay-pantay ang araw basta't ibibigay mo sa Diyos. Kung Linggo ang pwede mo, so be it. Kung Sabado ang pwede mo, or Miyerkules sa atin po, so be it. Totoo ba yan? Opo, ayan po. Basahin niyo pong mabuti. One person considers one day more sacred. Hindi niya sinabing yung Sabbath day more sacred than another. Another considers every day alike. Si Paul po ito. Dati po siyang Pariseo. Talaga pong ang mga Pariseo po talagang very po sila sa Sabbath day. Lagi tinutulog sa ng mga Pariseo ang Panginoon kapag nagpapagaling siya ng Sabbath day. So sabi diyan, each of them should be fully convinced in their own mind. Verse 6, ang sabi po diyan, whoever regards one day as special, does so to the Lord. Ano ba yung special day mo para kay Lord? Ito'y ginagawa mo para kay Lord. Ang sabi diyan. So, kaya nga, wag na kayong pa-judge, wag na kayong pa-condemn. Ito po yung kaya nga po, man piliin po natin, hindi po totoong, kaya nga po tinuwid ng Lord po yun eh. Hindi sila gumagawa ng mabuti sa Sabat. Ang sabi ng Lord, tama ba na gumaling ang taong ito ngayong Sabat? Hindi po sila umiimik kanya. And then, ang sabi po ng Lord, kayong mga hipokrito kanya, kung meron kayong tupa o baka na naligaw Sabat day, hindi nyo ba sila hahanapin? How much more itong anak din ni Abraham, ang kanya? So pinagaling po niya ng Sabat, nagalit po sila. So sabi po niya, so therefore kanya, it is good to do good on the Sabbath. Hindi ka walang ginagawa. Kaya sabi ng Lord na hindi yung wala kang ginagawa, gumawa ka pa rin ng mabuti kahit araw ng Sabado. Dahil talaga pinapahalagan po nila ang araw ng Sabado. So dito po, may mga natitisod pa rin kapag hindi ka nag-attend ng Sabbath. Meron pa rin natitisod. Sabi niyan, whoever eats meat does so to the Lord, for they give thanks to God. And whoever obtains does so to the Lord and give thanks to God. Yung iba po kasi dito, vegetarian. Yung iba, ayaw nila ng karne, lalo na ng baboy. Verse 7, ang sabi niya, for none of us lives for ourselves alone. Hindi tayo nabubuhay sa pansarili lamang. And none of us dies for ourselves alone. Walang sinuman ang nabubuhay. Alam niyo pa yung kantang yun sa Catholic? Walang sinuman ang nabubuhay. Peace be with you. So, ano pong ibig sabihin ni Paul nito? Pagdating po sa verse 15, dito, sinabi po niya na tayong malalakas sa pananampalataya, kung merong natitisod na hindi ka nagsasabat, hindi ka na nag-attend ng sinagog sa Sabat, mag-attend ka pa rin. Kung merong natitisod dahil kumakain ka ng tintad. Alam niyo ba yung tintad? Dinuguan. Di wag ka munang kumain ng dinuguan. Huwag mo sabihin na, ay bahala sila, mahina sila sa pananampalataya nila. Dapat po,
no, ingatan po natin ang ating mga gawa para walang matisod po sa atin. Amen ho ba? Opo, malaya tayong gawin ng lahat. Ang sabi po ng 1 Corinthians 10:23-24, I have the right to do anything you say, but not everything is what? Beneficial. Mamalaya kang gawin mo ang lahat. Pero, halimbawa, malaya, sige, dahil under the new covenant na tayo, under the grace of God na tayo, hindi na tayo under the law. Okay ka na kumain ng baboy, ng karne. Pero kung merong natitisod, sabi ni Paul, during their time, no, ngayon po, wala na sigurong ganyan. During their time, meron pa, sabi ni Paul, huwag nyo nang pilitin pa na kumain pa kayo. Kaya sabi ni Paul, to the Jews, ako'y nagiging parang Hudyo. I became under the law. Para lang sila ay mawin ko. So wala pa lang masama na sumunod ka sa law, basta't yung puso mo, yung motibo mo, ay hindi para mas ligtas, kundi maligtas yung ibang mga Hudyo. Now, to the Gentile, ang sabi ni Paul, I became like a Gentile. Kung kumakain sila ng baboy, kakain din ako para maligtas din ako. Ito po yung tayo pong lahat ay missionary. Amen? Ang mission natin ho dito, ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan ay na kay Kristo. Alam niyo ba kapag missionary ka, pupunta ka sa bundok, nag-a-adjust ka po. Hindi po yung yung pagkain nila dapat kainin mo. Noon po, nung restore po natin ang relasyon po natin sa mga Aita, this was, matagal na po, siguro more than 15 years na ho. Para ma-restore lang po, yung po mga pangako na bigyan po sila ng bagong damit, ganyan. Binigay po natin lahat, pati kalabaw, binigay po natin. Pati po yung nakisalo po kami sa pagkain, budol fight. Yung budol fight na nasa saging po. Ako po, dahil nagdadialis, konti lang po kinakain ko. Kumakain po ako. Sabi po ng isang Aita sa akin, no, yung leader po nila, Pastor, kain ka pa, kanya. Sasabihin ko, di po, kumain po ako. Sabi ko, thank you, Lord. Yun po'y galing sa kamay niya. Galing sa kamay, thank you, Lord. Mo nilalasahan, lakmulan mo niya. Why? Bakit ko po ginawa yon? Kasi po nag-a-adjust po ako. Baka matisod sila kung di ko kakainin. Sabihin nila na hindi talaga nagdidiri tayo sa kanila. Bagamat talaga po yung flesh mo parang nagdidiri na, nagpipray na lang po ako, Lord. Hindi sana ako, di ho ba na ang missionary po ganyan. Isa sa pinakamatinding missionary po, naging speaker po noon, matagal na 90s. Yung missionary po sa Tarlac, isang tribo po, I think, sa Africa, ang nawin po niya dahil nakisalo muna siya sa kultura po nila. Yung kultura po nila, kumakain po sila ng tao. Nakakain po siya ng tao. Di niya naputin ewan ko po kung anong luto, adobo ba siya, Kaya last po noon, Ang ibig sabihin po nito, kung merong natitisod po sa ginagawa, malaya po natin yun. Actually po, baka magulat ang iba po sa inyo. Pero alam niyo po ito, sa Bible po, actually, hindi kasalanan ang uminom ng alak. Wala rin ng alwa, wala rin kalasing. Ako na eh. Alright! Lamaran! Magandang kong masalese. Ang kasalanan po sa Bible ay maglasing. Maglasing, hindi ho ba? Sa ating pong kultura, pag sinabi mong meron kang beer sa kamay at meron kang alak sa kamay, ano nang tawag sa'yo? Kalasing. Matitisod ang tao sa'yo. Alam niyo po pag natisod ang tao sa'yo, pero gusto ko munang, dyan, sabi po dyan ni Paul, I have the right to do anything, kahit yung uminom, but not everything is constructive. No one should seek their own good, but the good of others. Alam niyo ba, may mga pastors na umiinom, kung minsan nasa mall din, uminom sila ng mga sadming dag, sasabi nila na okay na kasi nasa grace na tayo. Okay na yan kanya. May hinasa faith yan. Pero sabi ni Paul, kailangan nating unawain yung mahina sa pananampalataya. This is being like Christ. Sabi po ni Kristo sa Matthew 18:6. Matthew 18:6. Sabi po niya, if anyone causes one of these little ones, ang mga mahina sa pananampalataya ng mga bata, those who believe in me to stumble, sila'y natitisod dahil sa kagagawan mo,
it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and be drowned in the depths of the sea. Alam niyo po yung gilingan po natin na panggiling po ng nyog? Mabigat na po yun, pero hindi po yung gilingan po. Ang gilingan po ito, baka ang umiikot. Umiikot ang baka at ginigiik po niya ang wheat para mahiwalay po sa doon sa hindi na kailangan matira po yung butil po. Ganun po kalaki ang sabi ni Kristo na kung ikaw ay nagiging katitisuran. Ano ba ibig sabihin ng stumble po dito? Sa Bible po, sa Greek po kasi nasulat ang New Testament, ang Greek word po ng stumble is skandalizo. Pag nag-scandalize na po siya, kaya ito po ay cause to sin. Ang ibig sabihin po, kaya kung titignan natin sa NLT, which is mas malapit po siya dito, sabi niya, but if you cause of these little ones, mahina sa pananampalataya, who trust in me, to fall into sin, it would be better for you to have a large millstone around your neck and be drowned in the West Philippine Sea. No. Mas maganda pang maano ka kung merong natitisod sa'yo. Kung ikaw ay nagiging katitisuran at nagkakasala sila at pinababayaan mo lang sila magkasala, at ibig sabihin nila po dito, alam nyo, kung ikaw ay magulang at alam mo nagkakasala yung anak mo at hindi mo tinutuwid, mas mabuti pa na ikaw na magulang, magkaroon ka ng gilingan sa liig mo at itapon ka rin sa China Sea. Kung meron kang alam na kaibigan, kamag-anakan na napapasama po siya at hindi mo tinutuwid at nagkakasala pa rin siya dahil hindi mo tinutuwid, ikaw yung parang ka na rin po, kasabwat ka na doon sa kasalanan niya, mas mabuti pang lagyan ka ng gilingan sa liig mo at itapon ka sa China Sea. Ito pong sinasabi po dito. Bakit? Sabi po ng Bible, open rebuke is better than secret love. Kung talagang mahal mo ang tao, sasabihin mo kung ano ang tama. At kung mahal mo ang tao, hindi ka gagawa na siya ay magkasala o may stumble o may skandalizo. Amen po ba? Kaya nga po nag-a-adjust tayo. Si Kristo po nag-adjust siya, naging tao po siya. Nakikain po siya sa mga makasalanan. Hindi po para magkaroon ng kasalanan si Kristo, kundi po iligtas po sila. So remember this, valuing others over yourself is a form of humility as exemplified by Christ. Amen po ba? Kapag mas pinapahalagan mo ang iba kaysa sa sarili mo, it is a form of humility na kung saan ipinakita ni Kristo. Number 2, to imitate Christ in humility, we must embrace the role of a servant. Marami pong mga Kristiyano ngayon, ang sinasabi nila, dapat wala ka ng servant mentality. Actually, sa Romans, mababasa mo, if you obey sin, you are slave to sin. But if you obey God, you are slave to righteousness. Slave ka pa rin. No? Opo, mga anak tayo ng Diyos. Pero tayo'y mga servant pa rin ng Lord. Bakit tayo nabubuhay ngayon? Para paglingkuran ang Diyos. Para ipagsabi ang tunay na kaligtasan sa mga tao. Doon tayo naglilingkod. Amen po ba? Hindi lang po pastor ang mga lingkod. Bawat Kristiyano, tayo ay mga lingkod ng Diyos. Na dapat ipahayag po natin ang kaligtasan at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao na nakakasalamuha po natin. Nandyan pa ba kayo? Amen. So, kailangan po natin embrace po ang pagiging servant. Bagamat po tayo, actually, kung babasahin niyo po yung mga introduction ni Paul sa kanilang mga sulat, ni Peter and John, katulad ni Paul, sasabihan, I, Paul, a bond servant of Christ. Hindi yan sila bang I, Paul, am a child of God. Opo, pero hindi po yun ano niya kasi talagang anak tayo ng Diyos. Pero tayo yung mga anak ng Diyos na dapat maglingkod. Yung servant mentality na kawawa tayo, hindi yun dapat. Ang servant mentality, sinasabi ko dito, katulad ni Kristo. No, katulad po ni Kristo na dapat po na maglingkod ho tayo. Na kung saan si Kristo po ay naglingkod
ang pinakabababang paglilingkod po niya, aside po yung namatay siya sa krus, ay yung lininis po niya yung mga paa ng kanyang mga disciple. Alam niyo po yung mga paa po noon? Hindi pa ho naka-aspalto ho noon. No, gagabunla po bitis. Yung iba, nakaapak pa ng jackpot dyan. Lininis po ng Lord yan, pati po yung mga singit-singit. Lilinis po ng Lord. Nasaan po yan? Sa John 13:4-5. Sa verse 2, umalis na po si Judas dito. Kaya nga po, para po, trivia po, para malaman nyo, kung ang tanong nyo, si Judas ba lininis ng paa ni Jesus? No. Wala na siya nung hinugasan ng paa, 11 na lang po sila. Nasa verse 2 po yan. Pero dito sa verse 4, nung wala na si Judas, tumayo po si Lord. Sabi niya, so he got up from the table, took off his robe, wrapped up a towel around his waist, and poured water into a basin. Then he began to wash the disciples' feet, drying them with the towel he had around him. Lundag po tayo ng verse 12 to 17. After washing their feet, he put on his robe again and sat down and asked, do you understand what I was doing? You call me teacher and Lord, and you are right, because that's what I am. Naunawaan niyo ba nung ginawa ko sa inyo na paghugas ng paa? Tinatawag niyo akong teacher, tinatawag niyo akong Lord. Talagang ako yun, ang sabi ng Lord. Sabi niya, because, in verse 14, and since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. Anong ibig sabihin na maghugasan po tayo ng paa? Ang ibig sabihin po niyan, na paglingkuran natin ang bawat isa. Amen. Paglingkuran ang bawat isa. Kung anong kailangan ng bawat isa, tinutulungan po natin. Now, being kung minsan, gusto ko pong burahin po yung mentality ng iba na kapag leader ka, hindi ka boss. Or hindi ka nang uutos. Hindi po totoo yun. Kapag ang servant leader, nag-uutos din. Si Lord ay servant leader. Nag-uutos ho ba siya? Nung una, wala pa siyang disciples. Sabi niya kay Peter, di pa niya disciples. Peter, pwede bang ang bangka mo, dalhin mo dito? Gagamitin ko para mangaral ako. Pahiram muna. Inutusan niya si Peter. Wedding at Cana, first miracle ni Jesus. Inutusan niya yung mga servant na magpuno po ng tubig sa mga Noong pong inutusan niya na kunin niyo yung donkey. Kapag pag nasita kayo, sabihin niyo, kailangan ko. At nung Last Supper, sabi niya, puntahan niyo yung taong ganito, masasalubong niyo sa meron siyang ganito, ganyan. At tanong niyo kung nakahanda na yung pang Last Supper natin. Ang tanong, boss ba si Jesus? No. Kasi po, kapag leader ka, meron kang dapat na dinedelegate sa mga subordinates mo. Amen po ba? Natural po yon. Hindi po yung ang mentality po natin ng servant leader, tignan mo si pastor, nag-aayos din ng upuan. Tignan mo si pastor, naglilinis. Ginagawa po ng pastor yan pag po siya, pag bago po yung church. Pag pioneering, dahil wala pang janitor, wala pang mga member, halos pastor po ang gumagawa kapag ganyan po. Pero kapag mayroong ginagawa, tulad po yan sa amin po, tuwing Friday, nagmi-meeting po kami, kumakain po kami. Kadalasan, yung mga pinagbalatan po ng prutas po namin nandyan, yung pinggan, baso, maiiwan po sa table. Kung masisilip niyo po kami, sasabihin niyo, tining pastor rin, pangatako, dahil naman lininis si Pangananda. Kung gagawin po namin, lilinisin po namin, pati yung pinggan, bakit pa merong custodian? Di ho ba? Kaya merong custodian, ang ibig po sabihin dito, bawat isa sa atin, merong part. Kung ako po, iniihintay niyo po na bilang pastor, bago po mag-start ang service, magpo-floor wax muna po ako dyan, magbubunot, para masabi niyong servant leader, wala na po ako makipipreach. Sa pagtayo ko po dito, manalangin na po tayo. Mali pong isipin nyo na yung leader nag-uutos, boss na po siya. Amen. Even si Paul, sabi niya, pagkikuha yung aking balabal, malamig dito. Nang-uutos po. Yung servant leader na sinasabi po ng Panginoon dito, washing each other's feet ay yung nagtutulungan sa bawat isa. Nung pong lilagnat yung biyenan ni Peter, so ibig sabihin may asawa si Peter.
No, hindi po totoong wala siyang asawa katulad ng mga pari ngayon. Hindi po sila nabasa yon na si Peter may asawa. Maybe siya, nilagnat. So, hindi man nakasulat sa Bible, no, alam ko po, request si Peter yun, pumunta muna sila ng bahay. So, sinerve po ng Lord itong si Peter para yung kanyang biyenan ay gumaling. So, tayo rin po, no, sabi ko nga sa mga, tayo rin po kapag mayroong kailangan ng kapatid, bunta ka Kenny, pag-pray mo ko. Di ba may mga ganyan, lalo na sa mga siyo? Sa amin po mga pastor, tatawag po ng gabi, kung minsan po sa mga aita po, madaling araw, may namatayan po sila, walang magsiserve, wala silang kasama. Ang tatawagin ko po, sina Pastor John, Pastor Israel, pupunta po sila ng napakadilim at tutulungan po yung mga aita. Dahil yun po yung magiging servant leader. Kapag may pangangailangan, ako po siguro ang pinakamatinding tawag ko po yung alauna ng madaling araw. Tinawagan po ako ng member po natin, sabi niya, Pastor, pasensya na po kayo kung natutulog na kayo, pero hindi na po namin kaya itong kapatid po namin. Napakalakas po niya, lahat ng tito ko hawak kasi po nasasaniban po siya ng demonyo. Nag-text ako sa mga pastor, sinong gustong sumama, nag-miss call. Walang nag-reply. Kasi sabi ko merong demon possessed. Sabi ko nagkamali ako, buti pang wala na ako sinabing demon possessed. Yung mga lumang pastor ito, wala na ho. Sila ngayon. Pero habang nagbibihis ako, sabi ko ganyan, Lord, alam ko, naaalala ko po yung just say the word. Bibigkasin mo lang yung pwede mong bigkasin. Kahit nandito ako, bibigkasin ko yung kagalingan, paglayas ng demonyo, mawawala yun. In Jesus' name, ganyan. Nung nakabihis na po ako, true enough, tumawag po yung member po natin uli. Sabi niya, ay pastor, wag na po kayong pumunta. Bigla na lang pong, nawala po yung demonyo sa kapatid ko. Then sabi ko, yung prayer is powerful and effective. Pero ito ho tayo, kung minsan tatawagin, kung minsan sa akin po, may mga request po, gusto po nila ako pa yung mag-pray, pumunta ng hospital. Kailangan kong pumunta. Dahil pastor po ko, although tinuturo na po namin sa inyo, kahit po sino, kahit ikaw mismo, pwedeng mag-pray. But we serve one another. That is how we wash each other's feet. Amen ho ba? So naintindihan po natin yung washing of the feet. Amen. Mark 10, 43-45. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you or wants to be great among you, sa ibang salin po, must be your servant. And whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. Kung gusto mong maging leader, kailangan matuto kang mag-serve. Gusto mong maging great, kaya kailangan i-serve mo, maging slave ka ng bawat isa. Now, sabi ng Lord, for even the Son of Man, ako, sabi ng Lord, came not to be served, but to serve others, and gave His life as a ransom for many. Na kailangan kong ibigay ko ang aking buhay para sa kaligtasan ng bawat isa, sabi po ng Lord. Now, tayo po, kahit po nagsaserve po tayo, limbawa, may CU tayo, nagba-Bible study tayo sa bahay, at pinagpe-pray po natin yung kapwa po natin. Ano ba ang dapat ugali po natin? Madalas ko pong tinuturo ito sa mga pastors. Luke 17:7-10. When a servant comes in from plowing or taking care of sheep, does his master say? And nanggagambol daw po, no, nanggagambol, anong tawag po sa gambol sa Tagalog? Ikuha ko na nabengi. Nangbubungkal, yun, salamat. Nangbubukal po siya ng gabon. ng lupa, no? And taking care of his sheep, sabi niya, does his master say, come in and eat with me. Ito po'y kultura noon between a master and at katulong. Halika kanya, kumain ka kasama ko. Hindi, sabi ng Lord, no. He says, sabi ng Lord, but instead, sabi niya, prepare me my meal, put on your apron, serve me while I eat, then you can eat later. Maglinis ka, magbihis ka, handa mo ko ng pagkain. Pagkatapos kong kumain, kung ano yung tira ko, yun ang kakainin mo. And then, ito pong matindi, sabi po ng Panginoon, and does the master thank the servant
for doing what he was told to do. Kailangan bang pasalamatan ng master yung katulong niya dahil ginawa niya yung pinag-uutos niya? Anong sagot ng Panginoon? Of course not. Sabi niyo po, of course not. Yung medyo may konting kaartean. Of course not. Chris Aquino, nandiyan ka ba? No, of course not. Sabi ng Lord, hindi. Kung sineserve mo ang Lord, hindi ka dapat naghihintay ng pasasalamat, no, kay Lord. Pero alam natin may reward tayo kay Lord. Pasasalamat kay pastor, pasasalamat sa church. No, hindi tayo naghihintay ng Instead, ano sabi ng Panginoon? In the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants. We have simply done our duty. Madalas sinasabi ko po ito sa kapwa-pastor ko po. Kahit gano'n na tayo katagal na pagpapastor dito, ano man ang naging improvement ng church at nag-progress ang church, wala tayong dapat ipagmalaki. Instead, katulad nito, na sabihin natin, Panginoon, ginawa lang namin ang pinag-uutos mo. Amen. Ito yung pagiging servant leader. Hindi natin pinagmamalaki kahit sa bahay kung ano yung ginawa mo, nanako kapag Kenny, yako namong lagi. Pagpasalamat mo na mayroon kang kalakasan at pwede ka pang magpagod. Ang mahirap, yung gusto mong magpagod pero hindi ka na pwedeng magpagod dahil nakaratay ka na. Kung napapagod ka pa ngayon, ibig sabihin, binibigyan ka pa ng kalakasan ng Lord. Marami po, kahit po sa mga kasama kong dialysis, gusto po nilang gawin ito, gawin ganyan, maglinis ng bahay, hindi na po nila magawa. Bakit po? Nakaratay na lang po sila. Kung ikaw ay may kalakasan, no, kahit parang ikaw na lang yung alipin sa bahay, ipagpasalamat mo dahil binibigyan ka ng kalakasan ng Lord. Amen. Maranap na kayo, malapit na paling 12:00, no? Huwag po kayong mag-alala, malapit na po tayong matapos. So ito po yung, katulad ni Moses, the meekest man on earth, nung nagkamali po siya, pinukpok niya po yung bato para lumabas po yung mineral at saka alkaline water. Hindi siya, sabi ng Lord, dahil sa ginawa mo, hindi ka na papasok ng promised land. Anong sabi nagreklamo ba si Moses? Lord, ang dami ko nang ginawa, magmula sa Egypt, magmula sa burning bush. Hinati ko pa ang dagat. Walang pinagmalaki si Moses. Dahil alam niya, ginawa lang niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. So, kung leader po tayo, sabi dito, being like Christ in humility means embracing a servant's heart. One that doesn't demand rights or rewards for doing what is right. Amen po. Hindi tayo nagdidemand na karapatan ko ito. Kahit tinatabi na natin yung karapatan po natin for the sake of others and for the sake of God. Amen. Lastly, sabi na, ay salamat ara po ng aliwa. To imitate Christ in humility, you must submit your will to God's will. You must submit your will to God's will. Kailangan magpasakop ka. Kung paano nagpasakop si Kristo hanggang kamatayan. So ito po, ang sabi po dito sa Philippians 2:5-8, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ano bang mindset ni Lord? Who being in very nature God. Ito po, isang verse po ito na nagpapatunay na sa Kristo ay Diyos. Ang sabi po dyan, kung sa Tagalog, na siya na talagang Diyos. Ang sabi po dyan. Yung mismong nature po niya ay Diyos. No, who being nature Diyos did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Hindi po niya ginamit, oy Diyos ako, sundin niyo ako. Na para sumunod lang po yung mga hindi po niya ginawa po yon. Ang pinakita niya, yung tao po siya. 100% human po siya. Rather, sabi po dyan, rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Sabi po niya, ito yung mindset niya, na mag-serve po siya. So it is not wrong na kahit anak tayo ng Diyos, merong tayong mindset na servant mentality. Ibig sabihin po ito, paglingkuran ng Diyos at paglingkuran ng kapwa po natin. Amen. Hindi po mali. Nakatulad ng sinasabi ng iba, dapat mindset natin, anak na tayo ng Diyos.
Puro blessing na lang. Kaya hindi na po sila nagsiserve. Hindi na dumalaki ang church nila. Hindi na dumadami ang mga tao. So, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, ang sabi po niya. No? Kaya nga po, ng oras, meron pa po, anyway, medyo ko na po siya, bibilisan. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Kapag meron kang servant mentality, handa kang mamatay para sa Diyos. Ibig sabihin po yan, handa kang maglingkod sa Diyos hanggang kamatayan. Amen po ba? Sino po ang maglilingkod sa Lord hanggang kamatayan? Ang paglilingkod po, hindi lang po dito sa church. Kung nasa bahay ka, pwede kang maglingkod, ipakita mo yung ugali ni Kristo. Kung merong hindi Kristiyano, sa mga kasaman mo, bahay man, opisina o sa paaralan, ipakilala mo si Kristo. Una, sa pag-uugali mo. Amen. Makita dapat si Kristo po sa atin. Sa Luke 22:41-42, sabi ko dito, and He withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed. Kasi dito po, makita, bagamat willing pong mamatay si Lord, nag-struggle pa rin siya. Nasa Gethsemane na po sila dito. Sabi po niya sa Ama, Father, if you are willing, kung kalooban mo, Ama, remove this cup from me, this cup of suffering, na hindi na matuloy ang pagpapako sa krus. Pero sabi ng Lord, nevertheless, not my will, but yours be done. Alam niyo ba, 3 times nanalangin si Kristo ng ganito? Ama, tanggalin niyo na po ito na huwag na matuloy. Pero not my will. Pero nag-struggle din po si Lord. Hindi po kasalanan na mag-struggle. Ang kasalanan po, yung bumigay ka sa struggle mo. Amen. I hope maliwanag po. Kasi si Kristo mismo, nag-struggle po siya. Amen. Sa 1 Peter 5:5-6, in the same way you are younger, must accept the authority of the elders. Kayong mga nakababata, magpasakop, magpakumbaba sa mga nakakatanda. And all of you, dress yourself in humility as you relate to one another. Magpakumbaba kayo sa bawat isa. Bakit? Ang sabi po dyan, because God opposes the proud, tinataboy ng Diyos ang mga palalo, ang mga yabang. Kasi ang mas higit po, yung sa Kapampangan po, yung mas malala sa mayabang is paratut. Sa Tagalog ng paratut is palalo. Kaya palalo, lalong mayabang. Lalong yung mayabang, para hindi nyo lang po makalimutan. Because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Sino po yung humble? Yung pong nagpapasakop, sumusunod sa Diyos. So humble yourselves under the mighty power of God. Sumunod ka sa Lord, magpa-humble ka. At the right time, He will lift you up in honor. Ipopromote ka ng Lord. Merong blessing kapag ikaw ay sumunod sa Lord. Amen? So Christ-like humility means giving up your rights and privileges to serve others and saying, not my will, but God's will be done. Ito po yung prayer natin. Kahit meron tayong plano, Lord, gusto ko ng ganito, ganyan. Pero Lord, not my will, but let your will be done. Bakit po? Dahil ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay mo, kapatid, hindi yung kalooban mo, kundi yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga po, mag-review na po tayo. Be like Christ in humility. Prioritize others over yourself. Embrace the role of a servant. Submit your will to God's will. Isa lang po ang nakikita ko hong word po dito na pwede silang magkakapare-pareho. Aside sa humility is serve. Lahat po mag-serve. Do you know, kapag ikaw ay talagang humble sa Lord, nagsiserve ka. At in the Bible, kapag nag-worship ka, ibig sabihin po, nagsiserve ka. Sa Exodus 23:25, last verse before we take the Holy Communion, to 26, you must serve only the Lord your God. If you do, I will bless you with what? With food. Kapag pinaglingkuran mo ko, pagpapalain kita, hindi ka magugutom. Yan po ang ibig sabihin niyan. I will protect you from illness. Pagagalingin kita sa mga karamdaman. Poprotektahan kita sa mga karamdaman. There will be no miscarriages or infertility in your land. Pagpapalain kita. Walang baog sa mga negosyo mo. Magiging mayabong yan.
Sa trabaho mo, mapopromote ka. And then ano pa ho, kapag ikaw ay servant ng Lord, I will give you long, full lives. A long lifespan. Amen. Sino po ang gustong maglingkod sa Lord? Sabihin ko po sa inyo, kahit nasaan kayo, sa bahay, sa mga kaibigan nyo, sa paaralan man, sa trabaho, pwede kayong maging servant ng Lord. Ipakita nyo lang si Kristo sa buhay nyo at sabihin si Kristo ang dahilan ng pagbabago nyo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah.